Mga kapuso, bago sa saksi, isang sunog ang sumiklab sa Santa Cruz, Maynila. 5 residente ang nasugatan o di kaya nahilo at nahirapang huminga. Apektado pati ang klase ng katabing Maritime School. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Rafi Pia, pasado alas 6 ng gabi nang ideklarang fire out pero patuloy ang investigasyong isinasagawa ng BFP sa sanhi ng sunog na tumupok dito sa ilang kabahayan at establisimento dito nga sa Lope de Vega, corner Tomas Mapua dito sa Santa Cruz, Maynila. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng Tomas Mapua, corner Lope de Vega ngayong Biyernes. 3:22 ng hapon nang iakyat sa unang alarma ang sunog ng Bureau of Fire Protection. Ilang minuto lang ang lumipas, inakyat na ito sa ikalawang alarma. Balot ng naglalagablab na apoy at makapal na usok ang mga bahay. Hanggang kumalat na ito sa mga katabing establisimento. Gawa kasi sa kahoy ang ilan, kaya mabilis na kumalat ang apoy. May kalakasan din ng hangin kanina. Ilan sa mga nasunugan, halos walang naisalbang gamit sa bilis ng pangyayari. Narinig ko kasi sa bintana para may nagsisigawan. Kaya tumingin ako dun sa bintana. Pagkatapos, nakita ko maraming tao kaya bumaba na kaming dalawa. Kaya nung pagbaba namin, yung apoy nasa gitna na . Yung gitna na. Kaya, yun, kinuha ko yung anak ko. Takbo na ako rito. Importante yung bata. Dahil din sa sunog, nagkansela ng klase ang katabing Maritime School para sa kaligtasan ng kanilang mahigit 100 estudyante. Bumaba po kami agad. Bumaba po kami para di po masuffocate sa loob. Nag-alarm po yung Opo. Pinababa po kami ng mga teacher. Yun. Dahil sa kalakasan ng hangin, may puntong halos mag-zero visibility sa lugar. Hindi naman daw ito naging hadlang sa operasyon ng BFP at ilang fire volunteer. Hindi naman po kasi yung road condition po natin ay malaki at saka marami tayong supply na tubig. Yun naman po ay natugunan. 5:30 ng hapon nang ideklarang under control na ang sunog. Bagaman under control, ilang bahay ang muling nag-apoy. Sa kabila ng lakas ng hangin at tindi ng init ng apoy at panahon, di ito ininda ng mga bumbero. Pinasok pa nga ng ilang bumbero ang loob ng ilang nag-aapoy na bahay. Yan ang sinumpaan tungkulin ng ating mga kagawaran ng pamatay sunog. Kaya po kailangan gampanan, kailangan pusuklihan ng ating mga mamamayan na maapula ang mapaminsalang apoy. Ayon sa BFP, wala naman daw napaulat na nasawi sa mga residenteng nasunugan. Pero may isang nakaranas daw ng pagkahilo at pagsusuka sa kanilang hanay. Habang isang lalaki ang naiulat na nagtamo ng sugat sa kanang braso. Isa ang nahirapang huminga at 2 ang nakaramdam ng pagkabalisa dahil sa sunog. Sa inisyal nilang pagtaya, nasa 3.7 million pesos ang halaga ng napinsala ng sunog. Inaalam pa ng BFP kung ilang pamilya at katao ang apektado. Ang ilang bahay daw kasi hindi lang iisang pamilya ang nakatira. Actually, ma'am, composition kasi ito. Ang baba kasi ay commercial. Yung taas po ay residential. Sa taas po may mga kwarto-kwarto din po na nakadivision. So, dinidetermine pa po kung ilang yung families na actually na nandun. Kasi marami pong occupants . Rafi Pia, may mga tauhan na ng Manila Social Welfare ng City Hall dito sa lugar para alamin ang bilang ng mga nasunugan at para mahatiran ng tulong. May ilang nasunugang pinili sa tabing kalsada manatili at habang ang iba naman ay manunuluyang pansamantala sa ilang kaanak. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.